Nagsimula ang pelikula habang hinahabol ng mga pulis ang isang sasakyan. Mabilis ang patakbo ng lalaki na sakay noon, hindi niya alintana ang batas trapiko hanggang sa mawalan siya ng kontrol sa manibela at bumaliktad ang kanyang sasakyan. Paika-ika na lumabas ang sugatang lalaki na sakay noon pero tuloy siya sa pagtakbo. Hinabol pa rin siya ng mga pulis hanggang sa tuluyang makatakas ang lalaki. Sa patuloy na pagronda at paghanap ng mga pulis sa sugatang lalaki, sinabayan iyon ng pagbuhos ng malakas na ulan. Sa pag-ikot ng mga pulis sa isang kanto, hinarang sila ng isang babae na mukhang balisa at humingi ng tulong. Sinundan ng mga pulis ang babae na tumakbo paakyat sa isang apartment. Pumasok ang mga pulis sa isang pinto at doon, nagkagulatan sila dahil nandoon na din yung lalaki na hinabol nila ilang saglit lang ang nakalilipas. Agad nilang hinuli ang lalaki dahil sa harapan niya mismo ay nakaratay din ang isa pang bangkay ng isa namang lalaki. Kinuha na ng mga forensic experts ang mga ebidensya na maaaring makatulong sa ikakaresolba ng kaso. Dumating sa pinangyarihan ng krimen si Kapitan Enteng at nagulat sa kanya si Sargento Bastos. Ayon sa nakalap na impormasyon, si Vic Chupa ang suspect. Isa siyang manunulat mula sa Pilipinas. Pumunta siya ng India para sa paglulunsad ng bago niyang libro. Sa hotel na kanilang tinuluyan, namatay ang kanyang asawang si Mirna Chupa. Ayon sa mga investigador ay pagkabagok sa ulo ang ikinamatay. Hinuli ng mga pulis si Vic doon sa hotel na kanilang tinutuluyan pero nakatakas siya at doon muling nadatnan sa bahay ni na Teresa Golayat. Asawa ng namatay na si George Golayat na isang abogado. Sinabi ni Bastos na pagkabagok sa ulo mula sa tama ng salamin ang kanyang ikinamatay. Sa pagsiyasat ni Enteng, nakakita siya ng isang matigas na marmol na may dugo. Kinuha nila iyon bilang ebidensya. Ipinakalkal din ni Enteng ang basurahan ng mga Golayat at nakakuha ang mga pulis ng mga larawan na sunog lang ang ilang bahagi. Iniulat ni na Kapitan Enteng sa kanilang hepe ang tungkol sa kaso. Nag-utos ang hepe na kontrobersyal ang kaso kaya kailangan nilang malutas iyon sa loob ng 3 araw, dagdag pa na isang Filipino citizen si Vic. Sa loob ng kulungan, hinubad ni Vic ang kanyang sapatos at tinignan ang kanyang namamagang paa. Nakita iyon ni Enteng at sinabing iyon ang napala niya sa katatakbo. Nagpakilala si Enteng bilang detective na siyang hahawak sa kanyang kaso. Gusto niyang malaman kung ano ang rason ni Vic sa pagpatay sa kanyang sariling asawa. Isinalaysay ni Vic na bilang CEO sa kumpanyang kanyang pinagsusulatan, nag-book si Mirna para sa paglulunsad ng kanyang bagong libro sa India. Sa haba ng kanilang biyahe at sinumpong pa ng kanyang sakit sa puso si Mirna, hindi na siya sumama kay Vic sa puok paglulunsad at nagpaiwan sa hotel. Dahil sa pangyayari, nakaisang oras lamang si Vic sa paglulunsad at alas 7 ng gabi ay agad din na bumalik sa hotel. Doon niya nadatnan na wala ng buhay si Mirna. Tumawag siya ng mga pulis na mabilis namang dumating pero siya ang pinagbentangan na pumatay sa kanyang asawa. Sa pagsiyasat ng mga taga-forensic, nakakuha sila ng gamot mula sa lababo ng hotel na tinutuluyan ni Vic. Dahil sa pananakot ng mga pulis at pangamba, nagawa ni Vic ang tumakas. Tumango lamang si Enteng sa salaysay ni Vic saka tinanong kung bakit niya pinatay si George. Nagpatuloy sa pagsalaysay si Vic. Dahil sa sugat na natamo niya mula sa pagbaliktad ng kanyang sasakyan, napadpad siya sa pintuan ng apartment ng mga Golayat. Nakita niya si Teresa at humingi ng tulong na makigamit ng telepono. Nagpakilala siyang isang manunulat at naaksidente kaya nawala ang kanyang cellphone. Dahil sa nakitang sugat, pinapasok siya ni Teresa sa apartment. Sa loob, nakita niya ang babae na pumasok sa kwartong nakapadlock pa. Napansin din niyang basag ang kanilang lamesang gawa sa salamin. Nang lumabas si Teresa sa kwarto na dala-dala ang cellphone, muli ay ipinadlock niya ang kwarto. Narinig nilang dalawa mula sa nakabukas na TV ang balitang pinatay ng sikat na manunulat na si Vic Chupa ang kanyang sariling asawa. Sa nalaman, nagulat na nagsisigaw si Teresa na lumabas na ng apartment si Vic. Dumampot pa siya ng kutsilyo at ipinagtatabuyan ang lalaki. Nagpaliwanag si Vic sa babae na wala siyang kasalanan, tinakasan lamang niya ang mga pulis dahil sa panggigipit nila sa kanya. Biglang natigilan ang dalawa nang marinig nila ang tunog ng doorbell. Mahinang sinabi sa kanya ni Teresa na manahimik lang at huwag maingay.
Kinausap ni Teresa ng mabilisan ang nag-doorbell na yung tagalinis niya pala ng bahay. Sinabi niyang babalik na lang siya kinabukasan sabay sara ng pintuan. Tinawag ni Sargento Bastos si Detective Enteng dahil dumating sa opisina niya si Teresa. Ipinagtapat din ng pulis na tinatakot nila noong hinuli nila si Vic. Sinabi nilang 100% siyang guilty sa kaso. Iniulat din ni Bastos na may ibang nagsampa ng kaso kay Vic. May isang babae na nagpakamatay dahil siya ang naging paksa sa libro na isinulat niya. Ang tatay ng babae ang nagreklamo kontra kay Vic, ipinatawag ni Detective Enteng ang ama ng nagpakamatay na babae. Sa opisina ni Enteng, nagbigay naman ng salaysay si Teresa. Ayon sa kanya, laging ginagabi si George kung umuwi. Mag-isa lang siya sa bahay noon, tumunog ang doorbell at kanyang binuksan ang pintuan. Doon na biglang pumasok si Vic, nadampot niya ang kutsilyo at nilabanan ng lalaki pero naaga yun ni Vic nang biglang may mag-doorbell muli. Binuksan niya ng kaunti ang pinto at kinausap ang tagalinis niyang nag-doorbell na kinabukasan na lamang siya babalik. Hindi siya makasigaw para humingi ng tulong dahil nakatutok sa kanya ang kutsilyong naagaw ni Vic na nakakubli sa likod ng pintuan. Pinaupo siya ng lalaki sa kanila narinig sa TV ang balitang pinaghahanap ng mga pulis si Vic Chupa sa kasong pagpatay sa kanyang asawa. Naputol ang kwento ni Teresa nang makarinig sila ng nagsisigaw dahilan kaya lumabas si Enteng. Nakita niya ang ama ng babaeng nagpakamatay na siyang nagsisigaw at kanya namang kinausap. Ayon sa salaysay ng ama, ginahasa ng 5 kalalakihan ang kanyang anak. Nagpunta si Vic sa kanilang bahay at humingi ng permiso na gagawa niya ng kwento ang nangyari, sa rason na maging babala iyon sa iba pang kababaihan. Pumayag sila sa kondisyong hindi babanggitin ang pagkakakilanlan ng babae. Hindi tinupad ni Vic ang napagkasunduan kaya nalaman ng buong bansa na ang anak niya ang tinutukoy ni Vic sa kwento. Dahil sa kahihiyan, nagpakamatay ang babae, isinisisi nilang lahat kay Vic ang mga nangyari. Sa ikalawang araw ng pag-iimbestiga ni Enteng kay Vic, sinabi ng lalaki na naniwala si Teresa sa kanya na inosente siya at gusto lang siyang idiin ng mga pulis. Nilinis pa ni Teresa ang kanyang sugat, sinabi pa niya na parating na ang kanyang asawang abogado at maaari niya siyang matulungan sa kanyang kaso. Kumuha din ng alak na inumin nila si Teresa, isinunod uli ni Enteng na imbestigahan si Teresa, inalok muna niya ng inumin na ikinagulat ng babae. Sinabi ni Enteng na bakit nakikiinom siya sa kriminal pero ayaw niya sa pulis. Nakakita sila ng baso ng alak sa kanyang bahay at naglalaman iyon ng fingerprints nila ni Vic ang sinabi pa ni Enteng. Sinabi ni Teresa na hindi iyon bukal sa loob na pag-inom. Nagkakalkal si Vic ng mga papeles sa kanilang bahay nang magpaalam siyang iinom. Pumayag naman si Vic kaya nagpunta siya ng kusina, na itago pa niya ang isang flashlight saka kumuha ng inumin. Sinundan siya ni Vic kaya inalok niya din na uminom. Pagkatapos uminom, naghanap si Vic ng bandage. Kumuha ang babae ng bandage sa CR kasunod niya agad si Vic, nagpaalam din si Teresa na iihi saglit. Habang kunwari umiihi, ginamit ni Teresa ang naitago na flashlight para sinyasan ng gwardya sa labas. Ginagamot naman ni Vic ang kanyang sugat. Pagkalabas ni Teresa sa CR, sinakal siya ni Vic. Sinabi ni Enteng ang salaysay na iyon ni Teresa kay Vic na pinasinungalingan naman niya. Sinabi niyang nagpakita ng kabaitan si Teresa pagkatapos niyang maglabas ng sama ng loob. Umiinom sila habang sinasabi ng babae na, sana, katulad siya ng kanyang asawa. Natanong ni Vic kung bakit basag ang lamesang salamin nila. Ayon kay Teresa ay hindi sinasadyang nabagsakan niya ng flower vase. Napatayo si Vic para pulutin ang nakita niyang wallet sa sahig, tinignan niya iyon ng agawin ni Teresa at sinabing naiwan iyon ng kanyang asawa. Sinabi niya kay Enteng na parang may kakaibang nangyayari. Pakiramdam niya ay nasa loob ng bahay lang si George. Ipinatawag sa pulisya at inusisa din ni Enteng ang 2 gwardya sa gusali. Sinabi ng isa na nakita niya si George na umuwi ng mga alas 7 ng gabi at hindi na niya nakita pang lumabas hanggang matapos ang duty niya ng mga alas 8. Sinabi naman ng kapalitan niya na masama ang tiyan niya kaya palagi siya sa CR, pero, wala siyang nakitang pumasok o lumabas kay George sa kahabaan ng duty niya. Hindi alam ni Teresa na kaya hindi nakita ng gwardya ang sinyas niya dahil nasa CR ang gwardya. Pumasok ang isang pulis at ibinigay kay Enteng ang resulta ng autopsy ni George.
Muli ay tinanong ni Enteng si Teresa, sinabi ng babae na umuwi si George ng mga alas 12 ng gabi. Nakita niyang hawak siya ni Vic kaya sinugod niya ang lalaki. Lumaban si Vic at naibalibag niya si George sa lamesang salamin na ikinabasag noon. Umawat si Teresa pero wala siyang nagawa, minabuti niyang tumakbo palabas para humingi ng tulong at doon na niya naharang ang mga pulis na nagroronda. Pagbalik nila sa bahay, patay na si George ang mangiyak-iyak na salaysay ni Teresa. Tinanong siya ni Enteng kung bakit niya sinabing alas 12 umuwi si George, samantalang sinabi ng gwardya na mga alas 7 siya umuwi. Inamin ni Teresa na umuwi nga si George ng alas 7 pero may kinuha lang na papeles saka siya umalis din agad. Sinabi ni Enteng na ayon sa medical report, namatay si George sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 12 ng gabi. Napaiyak si Teresa, parang lumalabas ngayon na siya na ang sinususpecha. Pinuntahan ni Enteng at Bastos ang mag-asawang testigo na nakakita na nag-aaway sina Vic at Myrna. Sinabi nilang magha-honeymoon sana sila sa hotel nang aksidenteng makuhanan nila ng video na nag-aaway ang mag-asawang Chupa. Ipinakita ng mag-asawa ang video kay Enteng. Sa kanyang selda, ipinaliwanag ni Vic ang nangyari. Nag-away silang mag-asawa dahil ang gusto ni Myrna ay ibunyag ang pangalan ng babaeng biktima ng panggagahasa para kumita ang kanyang libro. Hindi pumayag si Vic dahil lalabag siya sa kasunduang pinirmahan niya sa mga magulang ng babae. Sinabi ni Myrna na siya ang bahala sa lahat. Ipinaalala din niya kay Vic na siya ang manager ng kumpanya at empleyado niya lamang ang asawa. Habang nasa CR si Detective Enteng, iniulat ni Sargento Bastos na heart attack ang sanhi ng kamatayan ni Myrna. Si George naman, matinding pagpalo sa kanyang ulo na nagmula sa isang matigas na bagay ang ikinamatay niya. Sa paliwanag ng forensic expert, nakatayo si George ng hampasin. 6-footer siya kaya 6-footer din o mas matangkad pa ang posibleng pumalo sa kanya. Si Vic ay may tangkad na 6 feet at 2 inches. Ipinahayag ng hepe ng pulisya sa media na absuelto si Vic Chupa sa pagkamatay ng kanyang asawa dahil atake sa puso ang lumabas na resulta ng kanyang autopsy. Sa kaso ni George, si Vic pa rin ang akusado at lahat ng ebidensya ay kumontra sa kanya. Samantala, nakarating na ang mga resulta ng mga sunog na litrato kay Enteng. Pinasok ng mga pulis ang opisina ni Mako at dinala siya sa estasyon ng pulisya. Inusisa ni Enteng at ipinaalala kay Mako na siya ang naghatid kay Teresa sa pulisya noong unang araw siyang magbigay salaysay. Ginawa niya iyon bilang tulong sa kaibigan ang sagot ni Mako. Natigilan lamang siya nang ipakita ni Enteng ang litrato nila ni Teresa na malalaswa. Ayon sa salaysay ni Mako, naglalambingan sila ni Teresa noong gabing iyon, sa hindi inaasahan ay umuwing maaga si George. Kinompronte niya ang dalawa at ipinakita pa ang litrato nila na kinunan ng private detective na inupahan niya. Ayaw pa ring umamin ang dalawa kaya sa galit ni George, itinulak niya si Mako na siyang dahilan para mabasag ang lamesang salamin. Sa inis, lumabas na lamang din si George. Umalis din si Mako pero sinabi niyang nag-aalala siya sa posibleng mangyari sa mag-asawa. Tinawagan niya ng ilang ulit si Teresa pero hindi siya sumasagot. Bumalik siya sa bahay ni Teresa pero sa pintuan lang siya kinausap at saka umalis na lang din. Kinumpirma ni Teresa ang salaysay ni Mako, sinabi niyang hindi siya makasagot dahil tinututukan siya ng kutsilyo ni Vic na nakatago sa likod ng pintuan. Nagsisisi siya sa panloloko kay George pero ang pagpatay sa kanya ay hindi nila kayang magawa. Pinuntahan ni Enteng si Vic sa kanyang selda at tinanong kung anong nangyari pagkaagaw ni Teresa ng wallet sa kanya. Sinabi niyang lalabas na sana siya nang biglang may nag-doorbell kaya siya pinigilan ni Teresa. Sinabi ng babae na si George na iyon, noong binuksan ni Teresa ang pintuan, niyakap niya at tinawag na George ang dumating. Narinig pa niya ang pabulong na sinabi ni Teresa na sumakay lang siya. Alam ni Vic na hindi ang asawa niyang si George ang dumating pero ipinakilala pa rin ni Teresa na siya si George. Tinanong ni Enteng kung ano ang hitsura ng George na dumating. Mga 6 feet, medyo payat at nakasuot ng salamin ang sagot ni Vic. Ipinakita ni Enteng ang litrato ni Mako kay Vic at kinumpirma niya na siya nga ang George na ipinakilala ni Teresa. Patuloy na nagsalaysay si Vic, sinabi niyang bumalik sila sa sala nang mapadungaw siya sa bintana at nakita ang mga pulis na nagpapatrolya.
Napa-atras siya sa pagkakatayo at natabig ang isang libro kung saan nakita niya ang larawan ni Teresa na ibang lalaki ang kasama niya. Lilingon sana siya kina Teresa nang bigla siyang mapalo sa ulo na ikinawalan niya ng malay. Noong bumangon siya, nahawakan pa niya ang marmol na siyang ipinalo sa kanya. Sa sahig, nakita naman niya ang wala ng buhay na si George. Doon na rin dumating ang mga pulis at hinuli siya. Sa labas ng pulisya, sumakit ang ulo ni Enteng sa kakaisip kung sino kina Vic, Mako at Teresa ang tunay na kriminal. Pare-parehas silang may mga mabibigat na alibay. Kung umuwi si George ng mga alas 7 at hindi umalis, sina Mako at Teresa ang pumatay sa kanya. Kung alas 12 naman siya umuwi, si Vic ang pumatay sa kanya. Dahil sa patuloy na pag-ulan, napunasan ni Enteng ang kanyang nabasang sapatos. Bigla siyang napaisip at napatitig muli sa kanyang sapatos. Napatakbo si Enteng papunta sa opisina ng mga humahawak ng mga ebidensya. Kinuha nila ang kay George Golayat at tinignan. Tinanong ni Enteng sa pulis na in charge kung anong oras umulan noong nangyari ang krimen. Mga alas 11:30 ng gabi ang sagot ng pulis. Kung alas 12 ng gabi umuwi si George, dapat may putik ang kanyang sapatos ang nasabi ni Enteng. Nakita nila, malinis ang sapatos ni George, dahil sa natuklasan, hinuli sina Mako at Teresa bilang mga suspect sa pagpatay kay George Golayat. Sa hinuha ng mga pulis, napatay ni Mako at Teresa si George dahil nabisto niya ang kanilang panluloko sa kanya. Nataon lamang na napunta si Vic sa bahay ng mga Golayat kaya siya ang kanilang idiniin. Masaya si Detective Enteng dahil nalutas na ang kaso. Ibinalita niya kay Vic na sina Teresa at Mako ang pumatay kay George. Atake sa puso naman ang ikinamatay ng kanyang asawang si Myrna. Pinalaya na sa kulungan si Vic, ibinigay din sa kanya ang bangkay ni Myrna na kanya namang ipinakremate agad-agad. Sa kanilang bahay, nagbabasa si Enteng ng libro ni Vic. Nakita iyon ng kanyang asawa at sinabing sa huli, namatay sa drug overdose ang bida sa libro. Tumawa lang si Enteng pero, bigla din na napaisip. Tumakbo siya papunta ng forensic laboratory at inusisa ang gamot ni Myrna. Tinignan nila at napagtanto ng forensic expert na sobra-sobra ang laman ng gamot. Muli ay napatakbo si Enteng papunta sa airport, sa sasakyan ay tinatawagan niya si Vic na pabalik na ng Pilipinas. Mabilis ang patakbo niya sa kalsada pero naiipit pa sa mabagal na usad ng trapiko. Sinagot ni Vic ang tawag, sinabi ni Enteng na alam niyang siya ang pumatay sa kanyang asawa at papanagutin niya siya kahit sa bawal na paraan. Inamin ni Vic na pinipigilan ni Myrna ang paglulunsad sa kanyang libro dahil malalaman ng publiko ang pagkakakilanlan ng babaeng nagahasa, pero tumanggi si Vic. Binantaan siya ng asawa na idedemande niya dahil sisirain niya ang reputasyon ng kumpanya at ang babaeng nagahasa. Nagalit si Vic kaya dinagdagan niya ang gamot na iniinom ni Myrna na naging dahilan para ma-overdose ang asawa. Kaya naman niya pinatay si George dahil siya ang abogado ni Myrna na gumawa ng demanda laban sa kanya. Nagpunta siya sa bahay ng mga Golayat para nakawin ang sulat demanda, aksidente na nakita niya ang litrato ni Mako at Teresa. Sinadya niyang sinunog ang ilang parte lang ng litrato sa kanya tinapon yun sa basurahan dahil alam niyang kakalkalin yun ng mga pulis. Pinatay niya si George sa kanya hinubad ang kanyang sapatos para ipalit ang mas malaki niyang sapatos. Iyon ang dahilan kaya namamaga ang paa niya na nakita pa ni Enteng sa kanyang selda dahil suot niya ang mas maliit na sapatos ni George. Sinabi pa ni Vic na ang pinakamalaking ebidensya niya ay nasunog na. Nagtatapos ang pelikula nang makarating sa boarding gate ng airport si Enteng pero lumipad na ang eroplanong sakay si Vic.